Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses sa konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng Kalibuan ng Kalibutan ng Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng PNP modernizations, procured new firearms and vehicles, and etc. etc. Ang PNP ay bumili ng mga bagong kagamitan ngayon para sa kanilang modernisasyon or enforcement capability program. Ang mga ito ay 44 na market light transport vehicle, 124x4 personal carrier, 203 na 4x2 patrol jeep, single cabs at mga barrel, ammunitions, at mga helmet at iba't ibang mga vest. So at iba't iba pa man ng mga kagamitan para magamit nila sa kanilang enforcement o sa kanilang enforcement capability. So yun, yan yung ating natunghayan ngayon na yung modernisasyon ngayon ng ating PNP dito sa ngayong taong ito. Ito yung ilan sa mga binili nila ng mga makadaragdag na mga kagamitan para sa kanilang magamit nila upang masugpo at ma-maintain ang peace and order sa ating bansa. At pinasasalamatan ng ating PNP mula kay Chief PNP Acorda ang ating national government sa pagsuporta nito sa ating PNP modernization program. Sa ibang ating nakalap ay puspusan din ang pagsupil ng ating pamahalaan laban sa illegal firearms at or loose firearms, kung saan ay nakahuli ang CIDG ng nasa 53 loose firearms na iba't ibang kalibre at dealers nito. Samantalang ang ating DND ay nasa boses ng pagsupil sa mga loose firearms at illegal gun makers or manufacturers. Yan. Ayon sa ating PNP chief ay nais itong masupil ang mga gumagawa ng illegal na baril upang hindi ito makasupply ng baril sa mga private armies at iba't ibang illegal na gumagamit ng baril. Ang mga ito ay ginagamit sa krimen at maging sa extortion. So yun yung iba pang mga nakalap nating mga pagbabalita na ang ating PNP at DNG ay nais ng masupil yung loose firearms naman, na kung saan ay yung ating CIDG ay nakahuli ng ilang mga loose firearms at dealer nito. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa issue ito ng modernisasyon ng ating PNP ay ating sinusuportahan ang modernisasyon ito ng ating PNP o Capability of Enforcement Program, upang ito ay patuloy na maging equipped sa mga kagamitan upang ipatupad ang batas at masecure ang bansa mula sa kriminalidad in force. So yan. So ating sinusuportahan yung modernisasyon ng ating PNP at mapa-airline ito yung peace and order at masubil yung mga lumalabag sa batas, lalong-lalo na yung mabibigat na mga krimen at yung may mga sindikato at na nakapagdudulot ng kaguluhan at takot at hindi mabuti sa ating bansa, nakapipinsala ng buhay, mga ari-arian at pamumuhay. So yan, at maging ng kalikasan. So tayo ay sana yung ating PNP ay doon sa kanilang modernization program sila ay
patuloy na mapaunlad yung kanilang kakayanan o yung kanilang kagamitan at kakayanan para sa pag-inog ng ating mundo, lalo na sa digital age ngayon, na ito ay magkaroon ng mga bagong kagamitan, mga armas at mga gayon din ng kanilang mga bihikulo upang sa gayon ay magkaroon ng easy access sa pagsupil ng mga kriminalidad ng mapag-maintain ito at makapagbantay sa ating lipunan para mapanatili yung kaayusan. So yun. So kailangan ng makabago at sofistikadong mga armas at gagapitan ng mga sasakyan ng ating PNP upang masumpo nila ang krimen at mapairal yung kapayapaan. Kung kaya dapat na patuloy nilang ma-update ang kanilang mga ginagamit sa law enforcement. So dapat lang i-updated sila. Yung mula yung kagaya ng mga binili nila ng mga armas, dapat yun ay mahusay na nagagamit nila. At hindi lamang yun, kailangan na ayon sa tamang armas na gagamitin labang pagpapayaran ng enforcement at hindi yung exaggerated o hindi yung sobra. Ngayon, patuloy nilang maging yung communication equipment nila ay mahalaga na ma-modernize din nila in our new digital technology. So maliban dyan ay dapat may bulletproof vest din ang ating PNP para sa mga operations nila upang sa gayon kahit paano ay maprotektahan sila laban sa kriminal at enkwentro na kanilang hinaharap o naharap ang kapahiran ng peace and order. So yun, isa pang tingin natin yan, yung kanilang ang gamit komunikasyon. Yan. Na dapat yan ay dapat sila ay very modernized dyan dahil sa para mas mabilis yung kanilang transfer of communication, yung kanilang pag-communicate sa isa't isa upang mabilis nila malaman yung mga impormasyon kung paano nila masusupil yung isang grupo, isang tao. Yan. Dapat mabilis ang communication at pagtanggap nila ng communications mula sa mga tao na magrereklamo, magsusumbong hinggil sa mga nangyayaring krimen. So dapat yung ating digital equipment o yung ating dapat modern yung ginagamit ng ating PNP lalo na sa cyber yan nga sa internet yan, computerized dapat ayan ang ating PNP ay mahusay dyan sa internet at i-equip sa internet sa aside from yung sa pagtawag yan o kung paano sa maraming mode of communication pwede doon sa yung makabagong cellphone or yung landline. So ngayon cellphone dahil handy. Aside from that, sa cellphone merong internet. So nagagamit nila yan at saka siyempre yung body cam yan. So madaling bagay, magandang bagay yun kasi yung cellphone dapat yung police pinoprovide ng cellphone ng ating gobyerno para magamit nila doon sa kanilang mga operasyon at mga investigasyon kasi naikukuha ng yung ating cellphone may camera yon dapat quick malaki yung data niya na pwede kuha ng video, picture, pwede gamitin sa investigasyon yon na record tapos sa komunikasyon at sa internet, di ba? Nakaka-communicate agad sila doon sa main nila. So maganda rin kasi kung halimbawa mayroon sa internet aside from body camera yung ating PNP nakaka-communicate sa internet main server nila para sa komunikasyon aside from tawag o iba pang communication na ginagamit nila. So yan. At syempre mayroon din silang bulletproof vest para kapag nag-operate sila kahit paano ay maprotektahan nila yung kanilang katawan mula doon sa mga maaaring kapag binaril sila hindi man sila masyadong masaktan doon o hindi sila mapinsala ng mga bala marasangga ng bulletproof vest. So sana ay hindi tipirin ang ating pamahalaan yung mga ganong klase ng kagamitan para sila ay maikot dyan at hindi mo mga kagamitan baka naman tipirin bigyan na lang sila ng anting-anting hindi naman siguro ganun yun dapat ay sila ay modernized na sila ay mabigyan ng kanilang mga kagamitan para sila protektado in doing enforcement para masupil yung mga krimen. So kung may lumaban man kahit pa paano hindi sila ma-perwisyon.
At ang mahalaga ay lahat ng ating ipinaalala na lubos at palagi na gamitin itong mga armas na ito at gagamitan ng moderno sa legal na enforcement at hindi sa pang-aabuso at panglabag sa karapatang pantao, kundi sa pagprotekta ng karapatan at kaayusan at kabutihan at mapairan ng katarungan. So sana yung ating PNP ay gamitin yung kanilang mga armas na binigay sa kanila ng ating pamahalaan ng taong bayan, at yung kanilang pagsasanay na ginawa sila ay gamitin nila ito sa mabuting paraan ng pagpapairal ng kanilang authority o ng enforcement, na hindi sila abuso sa kanilang tungkulin. Gagamitan nila ng dahas sa mga abuso ng mga maraan. Kagaya nung pinaka-worst ay yung gamitin nila yung baril through killing suspect or maybe hindi yung suspect mismo. Yun ang masama roon. Kaya sana ay hindi nila gamitin ito para patayin yung kaaway nila, kaya ay patayin yung mga hindi naman yung mga gusto nilang i-salvage o i-DK. Sana hindi ganon. Pairalin nila patas yung batas, huwag nilang abusuin yung batas o abusuin yung mga tao in implementing the force o implementing the law through the enforcement. So dapat yung mga baril na yan ay gagamitin sa tamang paraan at hindi sa abusong paraan. Dahil kung gagamitin sa abusong paraan, ayun, marami ang maglilipa ng mga salvage at EGK kung gagamitin sa masamayan o mga napinsala nila ang mga tao kanilang mapagdidiskitahan o mapaghihinala ang kriminal, nagagamitan agad nila ng baril na hindi ginagamit ang wastong proseso o police procedures at law court o legal procedure para mapanugot yung mga kriminal doon sa korte, lalo kung inosente yung madadamay at mabibiktima ng kanilang operasyon. So yun, iwasan nila na inosente yung matatarget nila sa operasyon at may madadamay ng mga inosente. Even though kahit yung target nila yun yung mismong kriminal, hindi nila basta papatayin yun, kundi huli nila ng maayos. Hanggat mahuhuli nila na maayos yun at magagawa nila ng paraan kahit pa lumaban ay magawa nila ng paraan na ito makuha ng buhay, pilitin nila na makuha ng buhay at sila naman ay hindi rin mapinsala ng mga tao. So maging accountable doon kung paano mag-i-exist ang isang enkwentro with the criminal o mag-resist sa kanilang paghuli o na kanilang susupilin. So dapat accountable sila na lumalaban talaga yung mga suspect. Yan. So nagiging issue kasi sa ating pulis ngayon ay nalalaman kuno at mga tipong inagawan sila. So yun ang mabigat mo na dapat sana maging accountable at kung hindi na pag-isipan palagi na sila ay lagi i-salvage na. Yun ay gawain lamang ng mga taong mga pulis na mga hindi na bore out na sa kanilang ginagawa at mga utak mga utak pulbura at mga nagiging criminal na rin. So dapat gamitin nila ang mas ng paraan yan. Kung may kwentro sa lamang, kung wala ay huwag gamitin sa pangas ng paghuli yung mga baril at ulihin ang nasa wasto kung tamang proseso, legal process. Yung man nakagagawa ng alalabag ng batas yan. At huwag maging kaisa ng mga sindikato, mga abusado para magkasik ng laging o kayo yung gagawa ng krimen sa tao para patayin, para gawa ng krimen. Iba't ibang mga kriminalidad. So, ano na sa droga yan. So sa bagong issue, sad to say, 6 na pulis ang umabuso gamit ang kanilang armas na maling nabaril ang isang teenager sa isang operasyon nila. So madalas ang inaharap nila ngayon sa kanilang pagkakamali at hindi masusi at maingat na pagpapatupad ng batas o ang kanilang tutukunin gamit ang makabagong baril na issue sa kanila. So false and abusive way lead to tragic result of operations like killing or wrong subjects, wrong suspect, even using it in salvaging. So ngayon, yung naging latest nun yung 6 na special force pa naman ginamit yung baril sa maling paghuli ng isang na kanilang suspect, civilian yung nabaril nila, teenager pa. So yun ang problema. Ngayon nakakulong na sila o pinaisyuhan na yata sila ng warrant of arrest ng korte
for murder case. So yun, maaaring nakadetain na sila ngayon. Sana ay maging patas yung makatarungan yung paglilitis, at kung sila ay talaga napatunayan na talagang mali yung kanilang hakbangin na ginawa doon sa teenager, panugutan nila yon. Ngayon kung sila naman ay talagang mapatunayan na yun ay mayroon talagang dapat gawin yun, ay ma-absolve sila. Pero mali yung kanilang naging sapagkat civilian yung teenager, malino na mayroong foul play. So sa isang balita naman ay sinusuport yun, malino may foul, pero dapat pa rin umiral yung siyempre yung paglilitis. Kaya nga may paglilitis para malaman kung ano ang tunay na katotohanan. Kahit litag na nakikita ng tao doon sa mga pagbabalita na mayroong pagkakasala, pero yung pa rin desisyon ng korte ang ating pairalin sa pagdating yung gusto na dapat. So sa isang balita na naman ay sinusuportahan din natin ang pagsubil sa illegal guns or loose firearms at pag-manufacture nito. Dapat masupil ang pag-proliferate ng mga illegal na baril upang hindi ito magamit sa krimen at maling pagprotekta ng sino mang tao, lalo na sa kaguluhan, sa mga kaaway, etc. na gagamitin sa as political, mga political goons or mga sinasabing political army, mga ganon. Ayan. Mga private army ng mga politiko, yan, at mga private army na upahan, mga tipong ganon. So sana yan ang siyempre malimit gagamitin nila mga loose firearms, yung mga private army na mga gumagamit ng ganyan. So siyempre bawal ang private army sa atin ngayon. Ayan. So yun, so sana ay mapaigting ating pamahalaan din yung modernization, yung pagpapairal ng paglaban dun sa mga illegal firearms, maging doon sa iba't ibang mga kriminalidad in general, at maging yung kanilang mga kabaro na gumagawa ng krimen ay kanilang masupil. Ang ginagamit yung armas na yan sa maling paraan o abuso ng pamamaraan. So muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamayang Pilipino. At talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at partikular makatarungan at patas, at ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at iwasan ang paglabag sa batas. Sa gayon, makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, maayos, may kaayusan, patas at magaan. At higit sa lahat ay may kaligtasan spiritual kung tayo ay sa buhay ang mabuting balita at nakasusunod tayo sa ating pamahalaan. So yun, sana ay sa buhay naman ang Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Hinggil dito sa isyong ating tinunghayan na PNP modernization sa linggo nito. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.